Kumusta mga kasaliksik? Dalawang aircraft carrier ng Estados Unidos, ang USS Nimitz at USS Carl Vinson, ang kasalukuyang nakadeploy sa katubigang bahagi ng South China Sea. Libu-libong milya ang layo mula sa kanilang homeland. Ang sabayang operasyon ng dalawang higanteng barko sa isa sa mga pinakabolatiling maritime zone sa buong mundo ay nag-udyok ng tanong kung may mas malalim pang estratehiya ang Estados Unidos na kasalukuyang isinasaayos, isang kilos na higit pa sa mga nakikitang surface level na military exercise. Ang USS Nimitz, isang nuclear-powered supercarrier na may kakayahang magdala ng higit sa 60 sasakyang panghimpapawid at may sakay na higit sa 5,000 personnel, ay aktibong nagsasagawa ng advanced flight operations sa mga pinag-aagawang tubig ng South China Sea. Kaakibat nito ang mga complex strike simulation exercises at mga anti-submarine warfare drills na malinaw na nagpapahiwatig na hindi lamang ito simpleng training routine. Ang kasalukuyang deployment nito ay bahagi ng mas malawak at kalkuladong pagpapakita ng puwersa ng Amerika sa Indo-Pacific region. Kasabay nito, ang USS Carl Vinson ay namataan rin sa parehong rehiyon, gumaganap ng kahalintulad na operasyon. Ang sabayang presensya ng dalawang carrier sa iisang contested maritime theater ay hindi madalas na nangyayari at may matinding epekto sa strategic calculation ng mga bansang nasa paligid, lalo na sa Beijing. Sa ganitong antas ng pagpapakita ng military capability, ang Estados Unidos ay malinaw na nagpapadala ng mensahe na handa itong protektahan ang pandaigdigang prinsipyo ng freedom of navigation sa harap ng malawakang claim ng China sa halos buong South China Sea. Ayon sa mga opisyal ng depensa, ang deployment na ito ay itinuturing na pinakamataas na level ng power projection sa rehiyong ito mula pa noong taong 22. Sa parehong panahon, pinaiigting naman ng China ang kanilang military activities sa pamamagitan ng pinalawak na air patrols, pagpapalipad ng fighter jets, at patuloy na pagpapalawak ng kanilang artificial islands na may kasamang radar systems at surface-to-air missile defenses. Ang bawat paggalaw ng US Navy ay minamanmanan ng mahigpit ng People's Liberation Army, PLA, Navy, at ng Chinese Coast Guard. Hindi na ito simpleng presensya ng barko sa dagat. Ito ay isang estratehikong sagupaan ng mensahe, pagpaparamdam at paghahanda. Sa bawat takeoff ng fighter jet mula sa flight deck ng USS Nimitz, may kaakibat na mensahe ang Estados Unidos. Ang Indo-Pacific ay hindi teritoryo ng iisang bansa. Hindi man tahasang sinusuportahan ng US ang alinmang territorial claim, matatag itong nakatindig sa prinsipyo ng international law at freedom of navigation. Sa kasaysayan, ang ganitong military posture ay epektibong nagpapatibay ng posisyon ng Amerika sa rehiyon bilang tagapagtanggol ng open and rules-based order. Ang South China Sea, na tinatayang may lawak na 1.3 milyong square miles, ay daanan ng halos ikatlong bahagi ng global maritime trade. Bukod pa sa taglay nitong yamang langis, natural gas at marine biodiversity, ang pagkilos na ito ng Amerika ay malinaw na hindi lamang para sa China, kundi para rin sa mga kaalyado nitong tulad ng Pilipinas, Japan, Vietnam at Australia, na may mga sari-sariling maritime dispute at interes sa rehiyon. Sa pamamagitan ng deployment ng dalawang aircraft carriers, ang Estados Unidos ay nagpapadala rin ng mensahe ng reassurance sa mga kaalyado nito, isang garantiya ng suporta at alyansa sa oras ng pangangailangan. Ang military strategy na ito ay hindi lamang nakatuon sa kasalukuyan. Isa rin itong preventive measure laban sa anumang posibleng eskalasyon na maaaring magmula sa mga biglaang banggaan, miscalculation o intentional provocation. Ang sabayang operasyon ng USS Nimitz at USS Carl Vinson ay hindi lamang isang routine show of force. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng deterrence na may layuning hadlangan ang unilateral military expansion ng Beijing sa rehiyon. Ang pagpapatuloy ng deployment na ito ay sinasagawa kasabay ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait,
kung saan lumalalim ang military build-up ng China. Kung pagbabatayan ang mga kilos ng parehong panig, tila ito na ang yugto ng tahimik ngunit matinding labanan ng estratehiya. Sa ganitong konteksto, ang paglalayag ng mga aircraft carriers ay hindi lamang hakbang militar. Ito ay isang uri ng diplomatic signaling sa pamamagitan ng puwersa. Habang patuloy ang mga operasyon ng dalawang carrier strike group sa ilalim ng matinding bantay ng international media at intelligence agencies, malinaw na binabago ng Amerika ang dynamics ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. At habang ang buong mundo ay nagmamasid, bawat launch ng eroplano mula sa flight deck ng USS Nimitz ay patuloy na nagpapadala ng mensahe, malinaw, matatag at walang kasamang pag-aalinlangan. Hindi kailanman umaandar ng mag-isa ang isang US aircraft carrier. Sa bawat deployment ng USS Nimitz at USS Carl Vinson sa South China Sea, kasabay nito ang buong strike group na binubuo ng ilan sa pinaka-advanced na naval assets ng Estados Unidos. Ito ang tinatawag na Integrated Combat Force, isang makapangyarihang kombinasyon ng barko, eroplano, submarino at logistic support vessels na sabay-sabay gumagalaw upang magbigay ng maximum presence, readiness at deterrence. Sa ilalim ng Operational Command ng US Indo-Pacific Command, ang bawat carrier battle group ay sinusuportahan ng guided missile cruisers gaya ng USS Bunker Hill at mga destroyers tulad ng USS Wayne E. Meyer, USS Decatur at USS Changchun. Lahat ng barkong ito ay may Aegis Combat System, isang integrated naval weapons system na kayang mag-target ng missile threats, aerial attacks at submarines. Bukod sa defensive capability, ang mga destroyers na ito ay may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles, isang long-range strike weapon na may high precision sa lupa at dagat. Laging handa ang strike group para sa anumang senaryo, mula humanitarian response hanggang full combat engagement. Pahayag ni Rear Admiral John V. Fuller sa isang pahayag noong nakaraang taon. It's not about aggression, it's about stability. About making sure the rules are followed. Habang ang mga mata ng media ay nakatuon sa mga aircraft carriers, mas malalim at mas komplikado ang buong operasyon sa ilalim ng tubig. Hindi binabanggit ng US Navy ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga attack submarines. Ngunit tiyak na may isa o higit pang Los Angeles-class o Virginia-class nuclear submarines na kasalukuyang umiikot sa ilalim ng tubig sa paligid ng deployment area. Ang mga submarinong ito ay may kakayahang mag-surveil, maglunsad ng missiles at umatake sa anumang maritime threat mula sa kailaliman. Sa ere, hindi ring nagkukulang ang presensya ng Amerika. Kasama sa deployment ang P-8A Poseidon surveillance aircraft na gumaganap bilang mata at tainga ng naval operations. Nakakatukoy ito ng submarine movements at vessel traffic sa napakalawak na karagatan. Kaakibat nito ay ang KC-135 Stratotankers at mga FA-18 body tankers na siyang nagpaparefuel sa mga eroplano habang nasa himpapawid, kaya't nagiging tuloy-tuloy ang air coverage sa itaas ng fleet araw at gabi. Ang kalangitan sa itaas ng fleet ay hindi kailanman walang bantay, ani Lieutenant Commander Michael Jacobs ng US Air Wing 5. Every 5 minutes, there's a jet, a drone, or a patrol plane watching. We own the sky over the sea. Ang mas kahanga-hanga ay ang international component ng operasyon. Bagaman hindi direktang sinasabing bahagi ng US fleet, ilang mga kaalyado ng Amerika, gaya ng Japan, Australia at United Kingdom ang may kasabay na barko sa rehiyon. Halimbawa, isang Japanese helicopter carrier, isang Australian air warfare destroyer, at isang British support ship ay namataan malapit sa operating zones ng US Navy. Ayon sa mga analyst, ito'y bahagi ng tinatawag na Distributed Maritime Operations Strategy, na kung saan ang bawat barko, bagaman may kanya-kanyang flag, ay integrated operationally sa mas malaking network ng Allied Naval Forces. Sa kabuuan, ang ganitong klase ng deployment ay hindi lamang pisikal na presensya.
Ito ay isang estratehikong mensahe. Ang Indo-Pacific ay hindi pagmamay-ari ng iisang bansa. Isang multi-layered at multinational na shield ang inilalatag ng mga kaalyado upang ipakita na ang maritime domain ng rehiyon ay mananatiling bukas, ligtas at alinsunod sa international law. Hindi rin maikakaila na ang full scope ng deployment na ito ay sadyang piniling ilihim ng US Navy. Bagaman may mga pampublikong anunsyo, maraming detalye ang hindi ibinubunyag upang mapanatili ang operational security. Subalit mula sa mga nakalap na impormasyon, malinaw na ang pagsasama-sama ng mga advanced naval technologies, global logistics chain, air dominance systems at stealthy submarines ay bumubuo ng isang fleet na flexible, scalable at handa para sa anumang uri ng contingency. Hindi ito simpleng naval exercise. Ito ay isang pagpapakita ng kakayahan ng isang global power na mag-deploy ng integrated force sa kahit anong bahagi ng mundo sa loob ng maikling panahon. Habang nakaposisyon ang mga barko sa isa sa pinakasensitibong tubig sa daigdig, ang mensahe ay malinaw. Anumang banta sa kaayusan ng Indo-Pacific ay sasalubungin ng koordinado at malawakang sagot. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyon at habang pinapanood ng mundo ang bawat galaw ng mga carrier, destroyer at eroplano sa South China Sea, mas nagiging malinaw na hindi ito simpleng pagpapakitang gilas. Ito ay bahagi ng mas matagal na estratehiya ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Isang estratehiyang nagsusulong ng kaayusan, pumipigil sa gulo at nagbibigay ng balanse sa kapangyarihan sa rehiyong lubhang pinahahalagahan ng ekonomiya, seguridad at soberanya. Ang sabayang deployment ng USS Nimitz at USS Carl Vinson ay hindi lamang kilos militar. Ito ay isang geopolitical maneuver na may malawak na epekto sa buong Indo-Pacific. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea, ang kilos ng Estados Unidos ay nagsisilbing klarong pahayag sa mga kaalyado at sa mga potensyal na kalaban. Ang rehiyong ito ay hindi maaaring angkinin ng sinuman nang walang pagtutol. Sa mga briefing room ng mga embahada at defense ministries sa Vietnam, Pilipinas, Japan at Australia, kasalukuyang sinusuri at pinag-aaralan ang bawat galaw ng US Navy. Ang presensya ng dalawang carrier battle groups ay itinuturing hindi lamang bilang assurance ng proteksyon, kundi bilang mensahe na ang Estados Unidos ay mananatiling aktibong tagapagtanggol ng regional security. Hindi namin ito tinitingnan bilang simpleng training, ani ng isang opisyal mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na tumangging pangalanan. Ito ay tugon sa isang mas lumalalang sitwasyon. Ang sitwasyon na binabanggit ay ang agresibong ekspansyon ng China sa mga pinag-aagawang isla at bahura sa South China Sea. Sa loob ng higit isang dekada, nanitayo ang China ng artificial islands, pinatatag ito at nilagyan ng mga missile batteries, radar stations at airstrips mula sa Scarborough Shoal na malapit sa Zambales hanggang sa Spratly Islands. Ang pang-aktibidad ng China ay itinuturing ng maraming bansa sa rehiyon bilang paglabag sa kanilang soberanya. Kasabay nito, ang presensya ng Chinese Coast Guard at militia-style fishing vessels ay patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa maritime boundaries ng mga bansa. Sa kontekstong ito, ang pagpapadala ng Estados Unidos ng sabayang carrier deployment ay isang deliberate at calculated move. Hindi na ito basta-bastang freedom of navigation patrol. Isa na itong paalala sa Beijing na hindi ito makakakilos ng walang reaksyon. Ang deployment ay nagpapadala rin ng mensahe sa mga kaalyado. Ang Amerika ay narito at handang umaksyon. Ang deployment ay nakikita rin bilang bahagi ng tinatawag na long-term strategic pivot ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Barack Obama, inilunsad ang konsepto ng Asia Pivot, isang policy reorientation ng US foreign policy mula Middle East patungong Asia. Ang deployment ngayon ay tila pagpapatuloy at pagpapalalim ng estratehiyang iyon. Ang pagbabantay sa Taiwan Strait, ang pagkakaroon ng forward-deployed marine sa Okinawa,
at ang pinalawak na defense cooperation sa Pilipinas ay lahat bahagi ng mas malawak na estratehikong framework. Kasabay nito, tumitindi rin ang pangamba sa posibilidad ng insidente o aksidenteng banggaan. Sa dami ng mga barko at eroplano na sabay-sabay na nasa parehong maritime at airspace zone, ang posibilidad ng miscalculation ay lumalaki. Noong 2 taon lang ang nakalipas, nagkaroon ng hindi inaasahang paglapit ng Chinese destroyer sa isang US vessel na naglunsad ng tensyon sa rehiyon. Ang mga ganitong senaryo ay posibleng maulit sa kasalukuyang kalagayan. Isang maliit na pagkakamali lang, isang maling interpretasyon ng kilos ng kabilang panig at maaari na itong lumala, babala ni Dr. Alex Nguyen, isang Southeast Asian security analyst. At kapag nagkasagutan ang dalawang superpower, lahat ng bansa sa paligid ay tiyak na maaapektuhan, kaya't hindi katakataka na ang deployment ng US ay hindi lamang tungkol sa China. Ito ay signal din sa iba pang bansa sa rehiyon. Sa mga recent naval talks ng Japan at Australia, parehong nagpahayag ng suporta sa principle ng freedom of navigation. Ang Pilipinas, na may Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Amerika, ay hayagang nagpapakita ng interes sa mas malapit na koordinasyon. Sa gitna ng mga regional forums, may malinaw na konklusyon. Ang mga bansa sa Southeast Asia ay nagmamasid, nagtimbang at naghahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang higanteng kapangyarihan. Habang patuloy ang ganitong mga deployment, ang strategic posture ng Amerika ay sumasabay sa pagbabago. Sa halip na permanenteng base, ang modelo ng rotational deployment, strategic access at dual-use infrastructure development ang nangingibabaw. Ito ay nakikita sa mga kasunduang tulad ng EDCA sa Pilipinas, kung saan ang mga pasilidad ng militar ay pinapahusay gamit ang pondo ng Amerika, ngunit nananatiling pagmamay-ari ng mga Pilipino. Sa ganitong setup, ang mga warship ng Amerika ay mabilis na nakakadaong, nakakapag-refuel at nakakapaglulunsad ng operasyon nang hindi na kinakailangan ng mga lumang modelong permanenteng base tulad ng Subic noong dekada 90. Ipinapakita rin nito na ang US ay natuto sa mga leksyon ng nakaraan, na ang fleksibilidad sa panahon ng krisis ang mas mahalaga kaysa sa permanenteng estruktura. Ang presensya ng dalawang aircraft carriers ay isang malakas na pahiwatig. Ngunit ang tunay na tanong ay kung paano ito tatanggapin ng China. Sa kasaysayan ng Chinese military doctrine, ang patuloy na US presence ay tinitingnan bilang provokasyon at hindi lamang bilang depensa. At sa pagwusbong ng teknolohiya ng China sa anti-access area denial systems, partikular sa mga missile systems na kayang sumira ng aircraft carriers, ang posibilidad ng miscalculated response ay hindi maaaring ipagsawalang bahala. Gayunpaman, para sa mga bansa tulad ng Pilipinas, ang kasalukuyang kilos ng Amerika ay nagbibigay ng maliit ngunit mahalagang assurance na hindi sila nag-iisa. Sa mga panahong hindi tiyak ang hinaharap, ang bawat barko, bawat eroplano, at bawat strategic partnership ay nagiging mahalagang bahagi ng mas malawak na geopolitical narrative. Habang patuloy na tinatahak ng USS Nimitz at USS Carl Vinson ang katubigan ng South China Sea, hindi lamang mga radar at satellite ang nakamasid sa kanila, kundi ang buong mundo. Sa panahon kung saan ang kapangyarihan ay hindi na lamang nasusukat sa dami ng armas, kundi sa kakayahang pigilan ng digmaan bago pa ito magsimula, ang kilos ng Estados Unidos ay nagsisilbing paalala. Ang katahimikan ay kailangang bantayan at ang kapayapaan ay kailangang imaglaban.